Hindi ko alam nakatulog pala ako sa loob ng CR ng kwarto ko at halos di may galawang katawan dahil sa sobrang sakit dulot ng pananakit sa akin ni Liam. Sinikap ko makabangon kahit pati pagkababae ko'y kumikirot. Ginalaw pa ulit ako ni Liam na ilang beses bago niya ako tuluyan iwan mag-isa. Wala akong laban at tayong pag-iyak lang nagawa ko habang umuulos siya sa ibabaw ko. Nandidiri ako sa sarili ko. Hindi dahil halos binaboy na ako ni Liam kundi dahil hinayaan kong umabot sa ganitong pangyayari ang lahat. Hubad ang buo kong katawan at halos puro ng pasa ang braso at mukha ko. Ang daming mahaba akong buhok ngayon sobrang ikli na dahil sa ginawa ni Liam. Di ko na maaaninag ang dating ako at di ko na makita ang Esmeraldang sinikap mabuhay na ang matatag noon. Dahil sa mga oras na to habang nakatitig ako sa salamin, isang babaeng labis na nasaktan at babaeng sugatan na nakikita ko. Wala na ang dating ako dahil naubos na halos lahat ni Liam ang lahat ng meron ako. Siguro kung di ko hinayaan noon ang nararamdaman kong magdesisyon para sa sarili, wala siguro ako sa ganito kahirap na sitwasyon. Di na lang sana ako nangarap pa ng buong pamilya. Kasama ni Liam, masyado palang mapanakit talagang pagmamahal. Walang tigil sa paglandas ang luha ko habang nakatingin pa rin sa harap ng salamin. At ang tanging laman ng isip ko sa mga oras na to, tapusin ang bagay na dapat hindi ko naman talaga inumpisahan. Kung may babalik ko lang ang panahon, hindi ko na lang sana ginusto ang kaibigan ko. Hindi na lang talaga ako dapat umasa pa. Inanghina na ako sa suot kong pajama at sweater, ganun pa man. Sinikap ko magtagumpay para takpan ang katawan kong puro ng pasa. Ayoko makita mga yon dahil naalala ko masyado pala ako naging tanga sa pag-ibig. Naguni-guni lang naman pala para sa iba. Gutom ako pero di ko kaya maglakad sa kusina dahil sobrang sakit ng likod ko na ilang beses sumampas sa pader at lababo. Nasisiguro ko rin pagana iyon sa mga oras na to dahil sa bugbog na naranasan ko mula kay Liam. Pinili ko na lang matulog para nang sa ganon hindi ko na lang din maramdaman. Ayoko rin munang lumabas dahil baka makita na naman ako ng aking asawa at saktan ako. Sa ikalawang pagkakataon nagising akong muli sa mahimbing na pagkakatulog. Pero sa mga oras na to inaapoy ako ng lagnat. Halos di may galawang katawan dahil sobrang sakit. Nahihirapan man sisikapin ko sanang bumangon nang sa gano'y makakuha ko ng gamot. Pero agad akong bumagsak sa sahig nang umikot ang paningin ko dahil sa labis sa pagkahilo hanggang sa unti-unti akong nawalan ng malay. Nagising akong muli balot na balot ng kumot at kaya kanina inaapoy pa rin ako ng lagnat. Pinilit at sinikap kong bumangon kahit pahalos maiyak ako na igalaw ko ang katawan dahil sa sobrang sakit ng likod ko. Kailangan ko makainom ng gamot at kumain dahil baka tuluyan na ako kung hayaan kong may sakit lang ako at nahiga sa kwarto ko. Wala namang magbibigay ng gamot sa akin at nasisiguro kong walang paki sa akin si Liam kahit dumaing pa ako sa kanya. Hindi ako nagulat na gabi na ulit akong magising. Bugbugin ba naman ako ng sobra? Malamang makakatulog ka ng halos lagpas isang araw. Dahan-dahan akong bumaba tungo sa kusina habang gumagabay na nakahawak sa pader at ganun ang gulat na makita si Liam sa kusina habang umiinom mag-isa. Agad nagdagpo ang mata namin kaya naman kahit nahihirapan sinikap kong humakbang paakyat muli. Natatakot ako sa kanya lalo't umiinom na naman siya kaya hindi bale nang di uminom ng gamot. Huwag niya lang ulit saktan. Do what you want to do here, Esmeralda. Dinig kong maotoridad niyang sabi na makitang paakyat ulit ako. Tumingin ako sa kanya dahil sa gulat. Don't make me repeat what I've said. Huwag mong painitin ang ulo ko. Iritado niyang sabi dahilan para humakbang na lang ulit ako papunta ng kusina kung saan nakaupo si Liam habang umiinom. Nanginginig ang kamay kong binuksan ng drawer kung saan nakalagay ang first aid kit at mga gamot. Nagmamadali akong makuha ang talagang pakay ko kasi baka saktan akong muli ni Liam kung magtatagal pa ako sa harapan niya. Bakit nanginginig ka? Walang buhay na tanong niya sa akin na agad kong kinagulat. Why, Esmeralda? Tanong niya pa ulit. Natatakot ako sa iyo, Liam. Utal kong sagot bago siya tinalikuran. Eat before you drink medicine. Sigurado ako narinig mo ko. Don't make me repeat what I just said. Gusto ko sana matuwa dahil sa tono ng pagsasalita niya. Parang nag-aalala siya pero alam kong malabo siyang mag-alala para sa akin. Hindi ako nagugutom. Tugon ko sa kanya habang nakayoko at nakatayo sa harapan niya. Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Esmeralda, bakit di ka na lang lumayas at iwan ako? Puno ng galit niyang sabi dahilan para mapaangat ang tingin ko sa kanya. Bakit hindi mo itanong sa sarili mo kung bakit di ka naawa sa akin tuwing sinasaktan mo ko?
At bakit akong sinasabihan mong lumayas na lang at iwan ka? Kung una pa lang ikaw may choice na iwan at hiwalayin ako, Liam? Puro ng tapang kong tugon tungkol sa sinabi. Napansin ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya habang nakatitig sa akin sa sinabi ko. Pero hindi ako nagpatinag at nilabanan ko ang masama niyang tingin. I told you I will make your life like hell hanggang lumayas ka at hiwalayan ako. Walang buhay niyang sabi, sabay lagok ng inuming alak. I saved you from issues and problems, Liam. I help you to save your reputation. Hindi pa ba yun sapat para naunawaan mo kung bakit naging mag-asawa tayo? Ang sabihin mo gusto mo ng pera mula sa pamilya ko. Matagal na sanang kitang pinirahan kung yun lang pakay ko mula sa'yo, Liam. What is it if it's not my family's money, Esmeralda? Puno ng galit niyang tanong pabalik sa akin. Mahal kita kaya pumayag ako. Utal kong tugon dahil nag-uumpisa na naman akong maiyak. Shit that reason, Esmeralda. Hindi kita mahal. Bakit ba masyado kang umaasa na mamahalin kita? You made my life miserable. Alam mo ba yon? You made everything about me miserable. I cannot date other girls because everyone knows that I am married. I cannot go with someone because of this marriage. Shit, Esmeralda. Tumigil ka sa kahibangang pagmamahal na yan. Galit at pasigaw na sabi ni Liam. Sabay bato sa hawak na baso na siyang nabasag. Malapit ko sa nako nakatayo. Di ko tuloy napigilang mapaiyak dahil sa takot sa kanya. Bakit masyado kang umaasang mamahalin kita? At bakit ayaw mong iwan ako at lumayas na sa pamamahay ko? Mahal kita. Hindi ako mapapagod na umasa na baka isang araw. Pagising mo, mahal mo na rin ako. Minsan na ako naging kaibigan at naging mabuti tayo sa isa't isa. Ayokong iwan ka dahil hanggat haya ko mang makita at makasama ka. Handa akong tanggapin bawat suntok at sipa. Alam ko matagal pero sigurado ako darating ang araw. Magkakaroon ako ng puwang sa puso mo, Liam. Umiiyak kong sabi bago tuloy ang humakbang pabalik sa kwarto. Kahit hirap akong lumakad at kumilos. Stop dreaming and wake up, Esmeralda. Hindi kita kayang mahalin. Never. Dinig kong malakas niyang sabi bago ko tuloy ang makaakyat sa kwarto ko. Stop dreaming and wake up, Esmeralda. Hindi kita kayang mahalin. Never. Huling salita ni Liam na paulit-ulit kong naririnig sa isipan ko at bumabalik sa alaala ko. Masyadong masakit para sa akin dahil mula pa man nung magsama kami, matapos namin ikasal, palagi niya nang sinasabi na hindi niya ako kayang mahalin kahit mamatay pa ako. Ako lang naman kasi tong si tanga at martir na mahal siya na kung tutuusan hindi na dapat dahil sobra niya na ako nasaktan at hanggang ngayon patuloy pa rin sinasaktan. Matapos namin mag-usap, minabuti kong bumalik sa kwarto. Inumin ang gamot na kinuha ko kahit na wala pa akong kain. Walang-wala ang sakit ng katawan ko kumpara sa sakit na nararamdaman ng puso ko dahil sa mga salitang binitawan ni Liam na kahit madalas kong naririnig, masakit pa rin talaga. Minabuti kong matulog na lang ulit sa kwarto ko matapos kong uminom ng gamot para na rin nang sa ganon makapagpahinga ko at makalimutan ang sinabi ni Liam kahit sandali lamang. Kinabukasan, nagising ako na halos parang pabaliktad ang sikmura ko. Kaya naman kahit hirap akong kumilos, nagmadali akong pumunta ng banyo para sumuka. Halos maiyak na ako sa sakit dahil sukang-suka ako pero walang mailabas dahil wala namang laman ang aking tiyan. Halos yakap ko ng inidoro habang nakasalampak sa sahig at sinisika pa rin sumuka at sa awa ng Diyos kahit papaano nakasuka ako. At nawala ang pakiramdam na parang babaliktad ang sikmura. Naramdaman ko ang gutom matapos ko magsuka, kaya naman agad akong bumaba. Sa kusina nang di iniinda ang sakit ng katawan. Medyo gumaan ang pakiramdam ko kahit papaano, kaya naman may lakas na ako magluto ng agahan para sa sarili at kay Liam. Palagi niya akong binubugbog pero kailanman, hindi ko siya nakalimutan asikasuhin. Kahit sa huli, baliwala ang lahat ng ginagawa ko. Matapos ko makapagluto ng normal na almusal at ayusin ang hapag, sakto naman, dumating si Liam. Walang emosyon ang mukha at kahit katiting na atensyon, hindi ako tinapunan man lamang. Sanay na ako. Pero palagi ko pa rin sinasabing mag-ingat siya tuwing aalis. Kaagad din akong pumanhik ng kwarto. Matapos linisin ang pinagkainan namin, plano kong ayusin ang buhok kong ginupit-gupit niya. Buti na lang talaga may talento ko sa paggugupit ng buhok. Nagpunta ako sa banyo at humarap ng salamin. Buhok ngayon nakapixie cut bob style na sa tingin ko'y bumagay sa bilugang hugis ng aking mukha. Nagsuot lang ako ng simpleng maroon overlap dress na pinatungan ko ng denim jacket upang itago ang pasa sa braso ko
At ipares ko naman sa black na flat shoes. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at oras. Kaagad din akong umalis ng bahay at pumunta sa plano kong puntahan. Hindi dapat ako abutan ni Liam na wala sa bahay. Dahil kung hindi, baka bugbog na naman ang aabutin ko. Naglakas loob talaga akong umalis dahil gusto ko na kumpirmahin ang isang bagay tungkol sa nararamdaman ko. Masakit pa rin ang katawan ko at hindi pa gaanong maayos ang pakiramdam ko. Pero bahala na. Gusto kong makasiguro tungkol sa isang bagay. At kung mas tama man ang hinala ko, sana maging daan yon para maging maayos ng lahat sa amin ni Liam. Kabado ako nakarating. Pinuntahan ko pero hindi ko alam mas kakabahan pa pala ako. Lalo pa nang marinig ko ang mga sagot sa mga katanungan ko. Congratulations, Miss Vergara. Nakangiting sabi sa akin ng kausap ko matapos ko magpaalam sa kanya. Hindi ko na ginamit ang apelido ni Liam dahil ayoko may makaalam kaagad sa bagay na makumpirma. At hindi planong isikreto para komplikado ang lahat ng bagay kaya't sa akin na lang muna yon. Agad ako na lumabas ng silid niya dahil naglalaban na lamang ang laman ng isip ko at patimbang doon ang negatibo. Gusto kong maging masaya pero nasisiguro ko magiging dahilan yon para mas itaboy pa ako ni Liam dahil para sa kanya balakid ako sa mga nais niya sa buhay. Nagabang ako ng taxi para sana umuwi pero bigla ako nakaramdam ng sobrang pagkahilo dahilan para muntik akong matumba. Buti nilang may isang lalaking nagmagandang loob na alalayan ako at inabutan ako ng bottled water. Are you okay, Iha? Nag-aalalang tanong ng isang lalaki na sa palagay ko kasing edad lang na daddy ni Liam. Sapo-sapo ko ang ulo na mag-angat ako ng tingin sa kanya. Di ko gaanong maaninag ang itsura niya dahil sa nanalabo kong paningin dulot ng hilo. Tinanong niya ang address ko dahil nag-alok siya nang ihahatid na lang ako at dahil sa naramdaman kong hilo pumayag naman ako. Total magaan ang loob ko sa kanya kahit pa hindi kami magkakilala. Ramdam ko talagang mabait siya. Dito na po ang bahay ko. Maraming salamat. Ingat po kayo. Paalam ko nang tuluyang huminto ang kotse niya sa harap mismo ng bahay namin. Labis ang gulat ko na makita ang kotse ni Liam na nakaparada rin at mas lalo pa akong kinakabahan dahil nga sa lubong ko ang masamang titig niya sa akin. Liam! Kabado kong sabi sa otal na boses. Hindi ka talaga marunong madala at talagang tumakas ka pa? Galit niyang sabi habang magkaekis sa mga braso nito. Magpapaliwanag ako, Liam. Inatid na lang ako dahil nahilo ko sa daan habang naghihintay ng taxi. Sabi ko, malandi ka talaga at matanda pa na talaga ang gusto mo? Kaya para dati pati si dad inaakit mong hayop ka? Pasigaw niyang sabi. Sa mga oras na ito, mas dama ko ang takot kumpara noon dahil base sa itsura ni Liam, halatang di niya ako bubuhayin sa galit na meron siya. Gusto kong bumalik sa kotse ng mamang naghatid sa akin. Sabay tumakas pero nang lingunin ko ang kotse niya, tuluyan na siyang nakaalis. You did not follow my instructions, Esmeralda. Kaya magdusa ka ngayon sa gagawin ko sa iyong babae ka. Galit na sabi ni Liam hanggang tuluyan niya na akong hinila sa buhok, papasok ng bahay. Liam, nasasaktan ako. Pasigaw kong daing dahil mula sa pintuan. Papasok sa sala ng bahay, hila ko sa buhok ni Liam. I don't care, Esmeralda. Malandi ka. I won't let you ruin my name. Iibutan mo pa ako sa ulo? Pwes magdusa ka. Galit na galit niyang sabi sabay sampal sa akin ng malakas, dahilan para masubsob ako ng tuluyan sa semento. Halos nalalasahan ko na ang dugo sa labi ko dahil sa lakas ng sampal niya sa akin. Tatayo sana ako para umakyat sa kwarto ko at magtago mula sa kanya, pero mabilis niya ako napigilan. Basta na lang akong hinila sa paa na naging dahilan para masubsob akong muli sa sahig. Lumuhod siya sa harapan ko at saka ko paulit-ulit sinampal sa mukha habang mariing hawak ang buhok. Sa kada sampal niya sa mukha ko at paghila niya sa buhok ko, halos mapasigaw ako sa sakit. Kahit pa nagmamakaawa ako sa kanya na tama na, hindi talaga siya tumigil. Liam, please, tama na. Mali ang iniisip mo. Tinulungan lang talaga ako ng lalaking naghatid sa akin. Utal-utal kong pakiusap sa kanya habang umiiyak, pero tayong pag-isi lang naging tugon niya sa akin. Sa mga oras ito, halos di ko na makilala ang lalaking nasa harapan ko. The man I knew before is the one that I admired for every single thing he do, but right now, the man in front of me is no longer the man that I used to know. Murado na sa isip ko ang malaliding man niyang dating, ang magiging mabait at respeto ng nararamdaman ng iba.
Wala nang lalaki nagbigay sa akin ng dahilan para manatiling positibo sa araw-araw. At higit sa lahat, wala na yung lalaki nagbigay sa akin ng dahilan para umasang makakabuo ko ng isang masayang pamilya. Dahil sa mga oras ito, isang walang puso at masahol pa sa demonyo ang nasa harapan ko.